Mula sa usok ng tambutso ng jeepney, alikabok ng kalye at init ng araw sa lansangan ng Tarlac, isang batang lalaki ang naglalakad noon. Walang tsinelas, may bitbit na sako at ang tanging pangarap ay hindi na muling maramdaman ang gutom. Si Rogelio de Guzman ay kilala noon sa palengke bilang Boy Basura, isang ulilang lumaki sa kariton at nakikikain sa mga natirang pagkain sa turo-turo. Ngunit sa kabila ng lahat, nasa mata niya ang apoy ng determinasyon. Bata pa lang si Rogelio ay may malalim na trauma na siyang uukit ng direksyon ng kanyang buhay. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Lito, ay namatay sa aksidente habang sila ay magkasamang nangangalakal. Isang truck ng basura ang biglang umatras at wala siyang nagawa kundi ang sumigaw habang pinanood itong durugin ang katawan ng kapatid niya. "Ate! Ate, si Lito po!" Ang sigaw niya noon habang walang makapigil sa kanyang pag-iyak. Walang kasong naisampa at ang lahat ay ibinaon sa katahimikan ng kahirapan. Sa murang edad ay natutunan ni Rogelio ang kahulugan ng kawalang hustisya. Kaya't nangako siya sa kanyang sarili, hindi siya mamamatay na walang boses. Sa edad na 17, nagsimulang magsapalaran si Rogelio sa Maynila. Natutong magbenta ng balut, sumubok magkargador sa pier, hanggang sa nakapasok bilang delivery helper sa isang trucking company. Dito niya unti-unting natutuhan ang kalakaran ng logistics, ang galaw ng negosyo, ang halaga ng oras, at ang importansya ng tiwala sa transaksyon. Kapag sinabi mong dadating ka ng alas 8, siguraduhin mong nandoon ka bago pa tumunog ang kampana ng simbahan. Laging paalala ng supervisor niyang si Mang Oka. Makalipas ang halos isang dekada, may sarili na siyang truck. Sa loob ng 20 taon, lumago ang negosyong De Guzman Freight and Logistics. Mula isang unit na closed van hanggang sa maging pinakamalaki sa Northern Luzon. Isang araw, habang tumitingin siya sa parking lot ng kanilang head office na puno ng sasakyan na may tatak niyang pangalan, hindi niya naiwasang mapaluha. "Lito, ito ang ipinangako ko sa iyo." Mahina niyang wika habang nakatingala sa langit. Ngunit sa gitna ng tagumpay ay natagpuan niya ang kakulangan. Dumating sa buhay niya si Julia Mendoza, isang kinder teacher na nakilala niya sa isang outreach event para sa mga batang nasalanta ng bagyo. Mapagkumbaba, tahimik, at may matang tila nakakabasa ng sugat sa puso. Ganito si Julia. Hindi siya nagdalawang isip na ligawan ito. At matalipas lang ang isang taon, ay ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa Tagaytay. Hindi en grande, pero puno ng totoong pagmamahal. 2 taon matapos ang kasal ay dumating ang biyayang hindi nila inaasahan. Kambal, isang batang lalaki at isang batang babae na parehong kulay ginto ang buhok, mana kay Julia na may lahing Kastila. Ram at Rhea ang kanilang ipinangalan. Mula pagkabata, sabay silang gumising, sabay kumain, sabay umiyak, at sabay din ngumiti. Halos hindi na makapaniwala si Rogelio na ang dating batang lansangan ay ngayoy isang ama na may mga anak na sinasabing mga anghel ng langit ng kanilang mga kaibigan. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan, pinili ni Rogelio na palakihin ang kambal sa simpleng paraan. Walang gadget sa kwarto, may takdang oras sa paglalaro, at tuwing linggo ay nagtutungo sila sa kanayunan para mamahagi ng gamit sa mga batang kapos. "Anak, hindi lahat ng bata may pribilehiyong may sapatos. Kaya kung may sobra tayo, ibahagi natin." Madalas niyang sinasabi habang hawak ang kamay ni Ram at Rhea. "Papa, kapag lumaki po kami, pwede po ba naming ipamana ang kumpanya?" Tanong ni Ram isang gabi habang tinutulungan siyang mag-ayos ng papeles. "Hindi anak," sagot ni Rogelio. "Ipapamana ko sa inyo hindi ang negosyo, kundi ang dahilan kung bakit ito nabuo." Sa tahanan nila sa New Manila, kilala ang pamilya de Guzman bilang mapagkumbaba at pribado. Bihirang mauna ng media ng larawan ang kambal. Hindi sila nagpapa-interview at tanging sa community work sila nakikilala. "Hindi namin gustong lumaki ang mga bata na ang akala nila ay entitled sila," paliwanag ni Julia sa isa sa kanilang mga guro sa international school. Ngunit sa kabila ng magandang imahe,
may mga bagay na hindi matakasan si Rogelio. Mga bangungot sa gabi na laging bumabalik sa eksena ng pagkamatay ni Lito. Minsan, nagigising siya ng pawis na pawis, humihingal at bumubulong ng, "Pasensya ka na bunso, hindi kita nailigtas." Ito ang dahilan kung bakit sobrang kanyang pagka-overprotective sa kambal. Naka-install ang mga security camera sa bawat sulok ng bahay, may personal physician silang on-call at may driver na hindi basta-basta ang pinapahawak ng manibela ng sasakyan ng mga bata. Ngunit sa bawat pag-iingat ay naroon din ang takot na baka dumating ang panahong hindi niya na sila maprotektahan. At sa likod ng bawat ngiti niya sa publiko ay isang lalaking puno ng pangamba. Ngunit pinipilit niyang itago ito sa mata ng kanyang mga anak. Ang lakas ng ama ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katatag, kundi sa kung gaano siya kahanda na bumigay para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Minsan niyang sinabi kay Julia habang nakatanaw sila sa natutulog na kambal, "Ang pamilya ay tila isang buo at tahimik na unit. Sa bawat hapunan ay may halakhakan. Sa bawat linggo ay may sama-samang pagdadasal." Akala ni Rogelio ay nakamtan na niya ang ganap na kasiyahan, isang bagay na hindi niya naranasan noong bata siya. Ngunit sa katahimikan ng kasalukuyan, may aninong palapit. Isang aninong hindi niya pa alam pero unti-unti nang gumagapang sa mga pader ng kanyang tahanan. At hindi niya alam ang kayamanang buong buhay niyang itinayo ay unti-unting mababasag sa paraang hindi niya inaasahan. Makalipas ang 6 na taon mula nang isilang ang kambal na sina Ram at Ria, tila naging sentro ng universo ang tahanan ng mga De Guzman. Sa edad pa lang na 6, kapansin-pansin na ang katalinuhan at mabuting kalooban ng dalawang bata. Si Ram, tahimik at mapagmasid, habang si Ria naman uy masigla at palangiti, pero pareho silang may pusong madaling maawa sa kapwa. Hindi ito ipinilit sa kanila ni na Rogelio at Julia. Sa halip, lumago ang ganitong asal sa pang-araw-araw nilang karanasan bilang pamilya. Isang hapon ng Sabado, habang nagbabalot ng mga pinaglumaang laruan para i-donate sa isang orphanage, tinanong ni Ria ang kanyang ama, "Papa, bakit po may mga batang walang nanay at tatay?" Napahinto si Rogelio sa ginagawa. Tumingin siya sa kanyang anak at dahan-dahang ngumiti. "Dahil minsan, anak, nawawala ang mga magulang sa paraan na hindi nila ginusto. Pero nariyan tayo para iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa." Nagpatuloy sila sa pagbalot. Bawat laruang inilalagay ng kambal sa kahon ay may kasamang maliit na sulat. Mga ginuhit nilang smiling sun, hearts at simpleng mensahe gaya ng "Lagi kang magdasal" o "Mahal ka ni Jesus." Mabilis na kilala sa mga komunidad ng Pateros at Pasig ang kambal bilang anghel ng barangay. Sa murang edad, sila na mismo ang humihiling sa mga magulang na imbes na grand party sa kanilang birthday ay simpleng kainan na lang at ipamigay na lang ang budget sa mga batang nangangailangan. Noong ikaputong nilang kaarawan, namahagi sila ng food packs sa higit 300 pamilyang nasalanta ng baha sa Laguna. "Kami o ang mag-aabot ng pagkain. Huwag na po kayong mahiyang lumapit," sigaw ni Ram sa gitna ng ulan habang naka-raincoat kasama ang kanyang ate na si Ria. Napapangiti si Rogelio sa di inaasahang pagbabagong ito sa kanyang pamilya. Hindi man niya personal na naipagtanggol noon si Lito, tila sa pamamagitan ng kambal ay naipapasa niya ang kabutihang hindi niya naipakita noong kabataan niya. Sa kanya, ang pagiging ama ay naging isang uri ng pagtubos, isang pagsisimula. Ipinadala niya ang kambal sa isang private international school, hindi dahil sa pangalan nito, kundi dahil sa kurikulum na nakasentro sa empathy at character building. Bawat buwan ay may community service na isinasama ang mga bata, at kahit mga anak ng negosyante, politiko ang karamihan sa mga estudyante, laging nangunguna ang kambal sa mga aktibidad. Sila ang kusang gumagawa ng mga placard, naghuhugas ng pinggan sa feeding program, at nagtuturo ng basic reading sa mga batang hindi nakakapag-aral. Ngunit higit sa lahat,
Sila ay palaging magkasama kahit magkaiba ng hilig. Si Ram ay mahilig sa science experiments habang si Ria ay hilig ang painting. Lagi silang nagkakasundo. Kapag may award si Ram, si Ria ang unang yumayakap. Kapag may art exhibit si Ria, si Ram ang naglalagay ng mga label sa ilalim ng canvas. Tila isa ang kanilang puso sa dalawang katawan. Nang minsang lumapit si Julia sa silid nila upang sabihan silang matulog na, nadatnan niya si Ria na tinutulungan si Ram magsulat ng kanyang report tungkol sa solar system. Kapag nanalo ka dito, sabay tayong kakain ng ice cream sa Quiapo ha, sabi ni Ria habang hawak ang colored pens ni Ram. Naglakad palapit si Julia at hinalikan ng kambal sa noo. Kayo ang pinakamagandang biyaya sa buhay namin ni Papa. Mahina niyang bulong. Noong summer, bilang reward sa kanilang good behavior at consistent high grades, ipinadala ni Rogelio ang kambal sa Spain para sa isang summer art and science camp na inendorso ng embahada. Excited ang kambal. Una nila itong biyahe sa labas ng bansa na wala ang kanilang mga magulang. Papa, anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Ram habang naghahanda ng backpack. Isang kwento, anak. Sagot ni Rogelio habang niyayakap ang dalawa. Pasalubong niyo sa akin yung pinakamasayang alaala na makukuha ninyo roon. Habang nasa airport, isang matandang babae ang lumapit sa kanila habang nasa pila. May suot itong itim na damit, may tungkod at tila may bahid ng pagod ang kanyang boses. Anghel ba ang mga batang ito? Tanong nito habang nakatingin sa kambal. Opo, mga apo po ng Panginoon, biro ni Julia. Ngunit sumeryoso ang mukha ng matanda at biglang bumulong. Hindi lahat ng malayo ay ligtas. Minsan ang panganib ay kasama sa paglipad. Napakunot ang noo ni Julia, ngunit bago pa man niya matanong pa ang matanda, ay nawala ito sa pila, parang sumingit lang sa hangin. Rogelio, narinig mo ba yon? Tanong ni Julia habang nakahawak sa kanyang braso. Huwag mong intindihin. Baka isa lang yon sa mga nagbabakasakaling manghingi ng tulong, sagot ni Rogelio. Ngunit habang papalayo ang eroplano, hindi na nawala sa isip ni Julia ang sinabi ng matanda. Sa gabi ring iyon, habang mag-isa siya sa kama nilang dalawa, tinanong niya ang sarili kung tama bang pinayagan nilang bumiyahe ang kambal sa murang edad. Pero nanaig ang tiwala niya sa Diyos at sa pagpapalaki nila ni Rogelio. Hindi kailanman niya inakalang ang isang normal na biyahe ay may dala palang pangungusap na magpapabago ng kanilang buhay. Habang ang araw ay patuloy sa pagsikat sa iba't ibang bahagi ng mundo, walang nakapaghanda na sa pag-uwi ng kambal. May mga aninong magbabalik, ngunit hindi para sa kasiyahan, kundi para sa simula ng isang pangyayaring mag-iiwan ng panginginig sa mga puso ng lahat ng makakasaksi. Mainit ang sikat ng araw nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Ram at Ria sa NAIA. Nasa VIP area ang buong pamilya de Guzman. Naroon si Rogelio, si Julia, pati ang kanilang dalawang driver at isang personal nurse na sinabihang sumundo upang siguraduhin ang kalusugan ng kambal matapos ang mahabang biyahe. May bitbit na bulaklak si Julia habang excited na sumisilip sa pintuang pagbubuksan ng mga pasahero. Paglabas ng kambal, agad silang yumakap sa kanilang mga magulang. Ngunit sa mga mata ni Julia, may kakaiba. Si Ram ay parang hindi na siya ang batang masayahin at puno ng tanong. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa malayo at sa bawat tanong ay sagot lamang ng tango o iling. Si Ria na may ngumiti, pero hindi iyon ang ngiting kinasanayan nilang makita. Parang may itinatago. Kamusta ang trip niyo mga anak? Tanong ni Rogelio habang binubuhat ang isang luggage ni Ram. Okay naman po, sagot ni Ria, pero mabilis na iniba ang usapan. Papa, pagod lang po siguro kami. Pagdating sa bahay, agad silang pinagpahinga ng kanilang mga magulang. Ngunit pagkagabi, sa unang pagkakataon, ginising ni Julia ang asawa niya habang madilim na madilim pa. Rogelio, gising ka ba? May narinig ako. Napabalikwas si Rogelio at pinakinggan ang paligid. Anong narinig mo? Umiiyak. Sa kwarto ng kambal. Ram daw umiiyak, bulong ni Julia habang nakasiksik sa balikat na nasawa. Tahimik silang nagtungo sa silid.
dahan-dahang binuksan ni Julia ang pinto. Ngunit laking gulat niya na parehong mahimbing na natutulog ang kambal. Walang luha, walang ingay, parang mga anghel. Baka na naginip ka lang, bulong ni Rogelio. Kahit sa loob-loob niya ay may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang kumakain ng agahan, tinanong ni Julia si Ram, "Anak, ayos ka lang ba? Kanina raw parang umiiyak ka." Tumingin si Ram sa kanyang ina at ilang segundo bago sumagot, "Hindi ko po maalala, Ma." "May masakit ba sa'yo, anak?" tanong ni Rogelio habang sinusulyapan ang kanyang anak. "Hindi po, siguro pagod lang talaga," sagot ni Ram, sabay kuha ng kutsarang may kanin at ulam. Tahimik siyang kumain, habang si Ria naman ay halos hindi rin nagsasalita. Nagdesisyon si Rogelio na ipa-check up ang kambal. Pinuntahan nila ang pediatrician na si Dr. Arguelles, matagal ng family doctor ng mga de Guzman. Inobserbahan nito ang mga bata. Nagpa-blood test, ECG, neurological screening. Ngunit makalipas ang 1 linggo, dumating ang resulta. Normal. Wala silang anumang sakit. Walang senyales ng pagkapagod, virus o neurological anomaly. Mukhang psychological lang ito. Baka culture shock. Baka may nangyaring hindi nila masabi. Pero as far as I can tell, malusog ang mga bata, sabi ni Dr. Arguelles. Hindi kontento si Julia. "Dok, hindi po sila ganito dati. Si Ram, halos di makausap. Si Ria, balisa." Lagi pong tumitingin sa pinto ng kwarto nila. Parang may hinihintay o iniiwasan. Tumango si Dr. Arguelles. "Kung gusto nyo, may kilala akong child psychologist, discreet siya. Maaaring mas makuha ang loob nila sa therapy." Ngunit nag-alinlangan si Rogelio. Ayaw niyang isipin na may mali sa kanyang mga anak. "Hayaan muna nating sila, Julia. Baka sakaling makabalik sa dati kapag nabigyan ng sapat na panahon." Ngunit habang dumaraan ang mga araw, lalong lumalala ang mga kakaibang kilos ng kambal. Isang gabi, habang naglilinis ng hallway ang kasambahay na si Lani, napadaan siya sa silid ng kambal at nakarinig na makabulong. Naisip niyang si Ram at Ria lang iyon, kaya't kinatok niya. "Mga anak, okay lang ba kayo?" Ngunit walang sumagot. Binuksan niya ang pinto, wala sa loob ang kambal. Ang ilaw ay nakabukas, ngunit wala ni isang tao sa silid. Tumakbo siyang paibaba para i-report kay Julia. Pagdating niya sa sala, nandoon si Ram at Ria, nanonood ng TV, kumakain ng popcorn. "Ate Lani, bakit po kayo hinihingal?" tanong ni Ria. Wala lang. Akala ko lang. Akala ko nasa kwarto kayo," sagot ni Lani na hindi na nagtanong pa. Ngunit sa kanyang isip ay may bumabalot ng kaba. Habang tuloy-tuloy ang mga araw, nagsimula na ring nakaramdam ng pagbabago ang ibang kasambahay. Si Mang Nestor, ang matandang hardinero, ay minsang nakita ang dalawang aninong dumaan sa hardin bandang 3:00 ng madaling araw. Ang isa ay tila may hawak na stuffed toy at ang isa naman nakatungo habang lumalakad. Akala niya'y magnanakaw, ngunit pagkasilip sa bintana ay wala namang tao. "Sir Rogelio," banggit niya kinaumagahan. "Pasensya na po, pero baka po gusto niyong dagdagan ang gwardya sa likod. Parang may mga anino po akong nakikita kung minsan." Naakunot ang noo ni Rogelio. "Anino? Baka lang guni-guni, Nestor. Pero sige, pagbabantayan natin." Ngunit kahit anong paliwanag, hindi maitatanggi ang pagbabago sa bahay. Ang dating masiglam si Ram ay tila may itinatagong takot. Isang gabi habang sinusuklay siya ni Julia, bigla nitong tinanong, "Ma, kapag namatay po ang tao, bumabalik po ba sila?" Nabitawan ni Julia ang suklay. "Bakit mo naman natanong, anak?" "May nakita po ako sa salamin. Hindi ko po alam kung sino siya. Pero sabi niya, huwag kang magsumbong." Halos hindi na makahinga si Julia sa narinig. Tumawag siya ng pari para basbasan ang buong bahay. Inikot ni Father Emmanuel ang buong compound. Nagdasal at nagwisik ng banal na tubig sa bawat kwarto. Ngunit sa huling bahagi ng seremonya, tumigil siya sa harap ng silid ng kambal. "May mabigat na enerhiya rito. Hindi ko masabi kung ano, pero hindi ito ordinaryo," pahayag niya. Sa panahong iyon, kahit si Rogelio ay napilitan ng tanggapin na may kakaiba,
Ngunit bilang isang taong laging nakasandig sa realidad, mas pinili niyang ipaliwanag ang lahat sa lohikal na paraan. Baka lahat tayo pagod lang, stress, trauma sa biyahe, lalo na't ngayon lang sila nahiwalay sa atin. Pero sa gabing iyon, habang natutulog ang lahat, si Rhea ay nagising ng pawis na pawis. Umupo siya sa kama, hawak ang kanyang dibdib, at bumubulong ng paulit-ulit. Huwag mong sasabihin, huwag mong sasabihin. Habang si Ram naman, sa kabilang kama ay nakatitig lang sa kisame. Tulalang tila may kausap na hindi nakikita. Mula sa isang masayang paglalakbay ay tila may iniuwi ang kambal, isang aninong hindi nila mabitiwan. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumagapang sa kanilang tahanan ang malamig na katahimikan na parang sinasakal ang bawat yakap, bawat halakhak, at bawat alaala ng nakaraang masaya. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik ang kambal mula sa Espanya at kahit pilit ibinabalik ni Rogelio at Julia ang dating sigla ng bahay, nananatiling malamlam ang bawat sulok nito. Tila ba may usok na hindi nakikita ngunit mahirap lubos na malanghap. Papalapit ang ikawalong kaarawan ni Ram at Rhea at gaya ng nakaugalian, nagplano si Julia ng simpleng salo-salo sa orphanage na pinakamalapit sa kanilang komunidad. May listahan na siya ng pagkain, laro at mga laruan na ipapamigay. Si Rogelio na may humiling na personal na mag-deliver ng 2 bagong desktop computer para sa silid-aralan ng mga bata roon. Ngunit isang gabi, 7 araw bago ang birthday, muli na namang ginising si Julia ng alingawmaw ng iyak. Bumangon siyang pawis na pawis at hinanap si Rogelio sa veranda ng master's bedroom, nakatingala sa madilim na langit na walang bituin. Rogelio, gising ka pa rin? Tanong niya. Halos pabulong. Sabi ng doktor, walang sakit ang mga bata. Mahina niyang tugon. Parang sarili lang ang kinakausap. Pero bakit parang may hindi ako nalalaman? Lumapit si Julia at inakbayan ng asawa. Bukas hihininan ko sila ng kwento. Baka may naranasan sila sa Spain na hindi lang nila masabi. Nang umagang iyon, sa mesa ng almusal, ay inilahad ni Julia ang plano sa birthday outreach. Walang imik si Ram, habang si Rhea ay marahan lang na naglalaro ng scrambled egg sa kanyang plato. Excited ba kayo sa party, sa mga bata? Tanong ni Julia, pilit inaangat ang tono. Kung pwede po mahina at putol-putol na sagot ni Rhea. Simpleng dasal na lang po siguro. Pagod po kaming... Naputol siya. Tila may gustong idugtong, ngunit hindi makuha ang salita. Nagsigurong halakpak si Rogelio. Pagkatapos ng dasal, punta pa rin tayo ha? Tayo ang magpapasaya sa kanila. Ngunit walang tumugon. Kinagabihan, minabuti ni Rogelio na baka therapy na nga ang kailangan. Tinawagan niya si Dr. Silvia Barias, isang child psychologist, at agad nagpa-schedule ng home visit. Ngunit hindi na ito natuloy. Madalas sumapit ang 3:00 ng madaling araw na tila may mabigat na yabag sa puno ng hagdan. Isang beses, naalimpungatan si Lani at nakita ang liwanag sa hallway. Wala namang nakabukas na ilaw, ngunit malinaw ang anino ng 2 batang tila magkahawak kamay. Nang kumurap siya, naglaho ang aninong iyon. Sa ika-6 na araw bago ang birthday, pinayagan ni Julia ang kambal na matulog ng maaga kasunod ng mainit na gatas na may pulot. Hinalikan nila ang mga anak. "Good night, ma. Good night, pa," bulong ni Rhea. Si Ram ay tahimik lang, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kapatid bago pumikit. Mag-aalas 5 na ng umaga nang maramdaman ni Julia na tila nanlalamig ang hangin sa kwarto nila kahit napapatay ang aircon. Nagising siyang may kaba at agad tinungo ang silid ng kambal. Pagpasok nakabukas ang bintana, dumadampi ang mahinang simoy mula sa talahibang hardin. "Ram, Rhea," tinig niya, nanginginig, ngunit hindi kumilos ang kambal. Nilapitan niya si Rhea, maputla, malamig. Sinubukan niyang itaas ang kamay nito, ngunit lupa ang pakiramdam. "Rogelio!" sigaw niya, halos mapigtal ang boses. Sumugod si Rogelio, hinila palabas ng kama sina Ram at Rhea at agad sinimulang i-CPR si Ram, habang si Julia na may paulit-ulit na tinatawag si Rhea. "Babe, tumawag ka ng ambulansya." Utos ni Rogelio, nanginginig ang braso,
Dumating ang nurse at driver, ngunit kahit anong pagpomp nila sa dibdib ng kambal, wala silang maibalik na tibok. Sa ospital, tinawag ng mga doktor ang oras ng kamatayan. 6:12 a.m. para kay Ram, 6:14 a.m. para kay Ria. Walang nakitang lason, walang signs ng struggle. Malusog ang puso, walang infection. Sudden cardiac arrest of undetermined etiology, sabi ng toxicologist. 3 ulit nagpa-test sa iba't ibang lab. Pare-parehong resulta. Negatibo sa lahat ng toxins. Nakaupo si Rogelio sa gilid ng malamig na koridor. Hinahabol pa rin ang hininga kahit matagal nang tapos ang resuscitation. Tumulo ang luha ni Julia nang bahagya siyang yakapin ng isang nurse. "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Si Rogelio, sa kabilang banda, ay hindi na umuwi sa loob ng 3 araw. Nagpalaboy siya sa balkonahe ng ospital, sa chapel, at sa parking lot. Paulit-ulit binabalikan kung saan siya nagkulang, kung bakit hindi niya nabantayan ang anak. Sa isip niya ay bumabalik ang bangungot ng nakababatang kapatid. 2 katawan, malamig, walang kibo, habang nananatili siyang buhay. "Hindi ko na naman kayo nailigtas," bulong niya. Ulo'y nakasubsob sa palad. Nang inilabas ng hospital ang opisyal na medical report, agad itong sinunggaban ng media. Misteryosong pagkamatay ng kambal ng bilyonaryong si De Guzman, sigaw ng broadcast. Isang tabloid pa ang naglathala. Trauma ng ama, sumalanta umano sa mga anak. May rumor pang lumabas online na baka raw may family curse o kaya'y secret genetic illness na pinagtakpan. Naalarma ang Board of Directors ng De Guzman Freight and Logistics. Tumawag sila ng emergency meeting, ngunit walang Rogelio na dumating. "Sir, kailangan niyong magsalita sa press." Pakiusap ng company PR head sa telepono. "Anong sasabihin ko? Na hindi ko alam kung bakit namatay ang mga anak ko?" Naging paos na tugon ni Rogelio bago ibinaba ang linya. Sa loob ng bahay, sinubukang aluin ni Lani si Julia. "Ma'am, kumain po muna kayo." Hindi siya sumagot. Inalalayan niya ngunit nanigas lang, parang estatwang nagbabantay sa litrato ng kambal. Sa ikalawang gabi matapos ang kamatayan, umuugong pa rin ang compound sa mga bulung-bulungan ng kasambahay. "Pate, naramdaman mo ba? Parang may batang tumatakbo sa hallway," sabi ni Nestor sa kusina habang nanginginig ang kamay sa tasa ng kape. Ngunit walang naglakas loob magsumbong kay Rogelio. Natatakot silang baka lalo itong masaktan. Dumating ang pulisya para magsiyasat. Standard procedure. Walang forced entry, walang burglary, walang foul play. Inilista lang ng SOCO. No sign of intrusion. Cause of death remains unexplained. 3 araw pa ang lumipas at walang ibang naramdaman ang pamilya kundi bigat ng katahimikan. Huminto ang orasan para kina Rogelio at Julia. Sa isang pagkakataon, nakaupo sila sa tabi ng kabaong. Parehong kandong ang larawang pang-espasyong 8x10 ng kambal na naka-frame sa puti. "Julia," pabulong na hataw ni Rogelio. Nanginginig ang labi. "Patawarin mo ako kung ako ang may kasalanan nito. Ako ang nagbitaw ng kamay nila. Ako ang hindi nakakita sa senyas." Ngunit tanging luha lang ang sagot ni Julia. Marahang hinawakan niya ang punit na amao ng asawa at idinikit sa larawan ng kambal. Waring sinasabing, "Tama na, wala na tayong magagawa." Ngunit wala pa ring boses na lumabas sa kanyang bibig. Para bang kahit salita ay bawal lumagpas sa pagitan nila at ng mga anak na wala na. Ipinawid na ng funeral parlor ang petsa. Inihahanda ang libing sa loob ng 4 na araw. Sa isang sulok ng living room, nakatayo si Rogelio. Nakapulupot ang tali ng necktie sa kanyang kamay na tila hindi niya alam paano itali. Lulago-lago niyang tiningnan ang mga bulaklak na dumarating kada oras, parang dagang napanigaw sa sariling tahanan. Tahanan na ngayoy puno ng puting liryo at malamig na kandilang walang hugis, gaya ng walang hugis na hinaharap na paghaharapin nilang mag-asawa. Sa labas ng gate, nakapila ang mga reporter. Hawak ang mikropono, sabik sa headline. Sa loob, nakapila ang mga kasambahay, hawak ang luha, sabik sa kasagutan. Ngunit sa gitna ng 2 hanay,
Ang tahanan tahimik at dalawang batang nawalan ng hininga, nagpaalam ng hindi nagpaalam. Higit kailanman, ngayon ay tuluyang gumuho ang mundong itinayo ni Rogelio para sana'y maging tanggulan niya laban sa mga alaala ng nakaraan. Ang dating basurerong nangako sa sarili na hindi na muling makakaranas ng pighati ay muling ibinalik sa isang trahedyang walang kasagutan. At sa 4 na araw na nalalabi bago ilibing ang kambal, walang nakaalam na ang tungkuling isilang sa katahimikan ng isang trahedya ay magbubukas pa lamang ng mas marami pang tanong at higit na matitinding pangingilabot na magpapayanig hindi lamang sa tahanan ng mga de Guzman, kundi sa bawat taong lalahok sa libing na darating. Umaga ng 5 araw, matapos ang pagkamatay ni Ram at Ria, tila nagising ang buong lungsod sa balitang inihahanda na ang libing ng kambal ng pinakamayayamang pamilya sa lungsod, ang mga anak ni Rogelio de Guzman, ang tinaguriang Logistics King ng Hilaga. Ngunit sa likod ng engrandeng apelyido at yaman ay isang pamilyang pasag at lamog, pilit na tinatapal ang mga bitak ng hinagpis habang pinaplanong ihatid ang kanilang pinakamamahal sa huling hantuman. Maagang dumaping ang funeral planner na si LV Manapat, isang veteranong tagapamahala ng mga seremonya ng mga kilalang tao. Sanay na siya sa mga luho, sa mga grandeng bulaklak at sa mga orkestra sa sementeryo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa mansyon ay naramdaman niyang iba ang atmosfera. Ma'am Julia, bati ni LV. Mahina ang boses habang lumapit sa nakaupong si Julia sa harap ng grand piano, kung saan nakapatong ang 2 puting urna na may nakaukit na pangalan ni Ram at Ria. Hindi tumugon si Julia. Nakatitig lang sa kisame, walang emosyon, parang wala sa sarili. Si Rogelio ang sumalubong kay LV at tinapik ito sa balikat. Tuloy ka LV, gawin na lang natin tong payak. Ayaw naming palabasin na show ang pamamaalam. Tumango si LV at inilatag ang plano. May 3 chapel options, lahat air-conditioned at may kaakibat na mass choir. Pero kung simple lang po ang gusto ninyo, sa loob ng compound, dito, sa hardin, singit ni Rogelio. Gusto ko makita nila ang araw bago sila tuluyang mailibing. Nilingon ni LV ang hardin, malawak, tahimik, napapalibutan ng mga talahib na malinis ang tabas. Matatagpuan sa gitnang bahagi ang lumang puno ng mangga kung saan dati ay may duyan na laging sinasakyan ng kambal. Dito po sila laging naglalaro, ma'am. Bulong ni Lani habang tinuturo ang puno. Baka po dito nila gustong magpaalam. Pumayag si Julia sa wakas. Isang kangulang, ngunit sapat na para intindihin ng lahat ang kanyang pagsang-ayon. Sinimulan ang pag-aayos ng hardin, naglatag ng puting tolda, inilagay ang mga puting bulaklak sa bawat gilid at inayos ang altar na may larawan ng kambal sa gitna. Sunod-sunod ang dating ng mga bisita sa unang araw ng burol, mula sa mga kilalang politiko, celebrity philanthropists, hanggang sa mga dating empleyado ng kumpanya ni Rogelio. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang pagsulpot ng daan-daang ordinaryong tao. Mga batang isinakay ng kambal sa service van papuntang eskwelahan. Mga vendor na binigyan nila ng pagkain tuwing outreach at mga lola't lolo na minsan nang tinulungan ng pamilya sa panahon ng kalamidad. Isa sa kanila si Mang Erning, dating janitor sa main warehouse ng De Guzman Freight. Hindi ko po malilimutan, sir, ani Mang Erning habang kausap si Rogelio sa gilid ng hardin. Nung naaksidente ako at halos mawalan ng paa, si Ram po mismo ang pumilit sa inyo na bigyan ako ng assistance. Papa, sayang ang kwento niya kung mapuputol paa niya, sabi po ni Ram. Ang batang iyon may puso talaga. Tahimik lang si Rogelio. Tumango siya at marahang pinisil ang balikat ni Mang Erning. Sa loob niya, parang patalim ang bawat alaala. Ang bawat kwento ay tila tusok ng karayom sa kanyang pagkalalaki bilang ama. Nagpatuloy ang burol ng 3 gabi. Sa ikalawang gabi, dumating ang mga dignitaryo mula sa embahada ng Spain upang magbigay-pugay sa kambal. Ayon sa kanila, napahanga ng kambal ang mga instruktor ng summer camp, lalo na si Ria, na kinilalang pinapakahisuan sa kanyang painting project na nagpakita ng imahe
ng dalawang batang magkahawak kamay habang nakatayo sa harap ng madilim na kuweba. I remember the title vividly, ani Ambassador Ruiz habang kinakausap si Julia. She called it Before We Sleep. Strange but beautiful. Lumapit naman ang isang photographer, si Alvin Ramirez, na naging kaibigan ni Rogelio mula pa sa mga unang taon ng kumpanya. Dala niya ang DSLR camera at ilang kuha mula sa unang gabi ng burol. Rogelio, may gusto lang sanang ipakita, aniya habang pinipindot ang screen ng kanyang kamera. Eto, tingnan mo tong kuha ko kahapon. Pinakita niya ang isang litrato kung saan makikita ang kabaong ng kambal, napapalibutan ng bulaklak at mga kandila. Ngunit sa likuran ng imahe, malinaw na may dalawang batang aninong nakatayo. Pawang nakaitim, magkayakap at nakatitig sa harapan. Hindi pa nagsasalita si Rogelio ay agad nang nag-react ang assistant photographer. Wala pong batang ganyan dito kagabi. Wala pong kahit sinong ganong kasukat na bata sa mga bisita. Aniya, habang pinapakita ang ibang anggulo ng litrato, napatingin si Rogelio sa mata ng dalawang anino sa larawan. Tila kilala niya ito. Tila alam niyang hindi ito basta laro ng ilaw. Dali-daling tinawag si Julia na halos hindi pa rin nagsasalita ng matino mula nang pumanaw ang kambal. Ipinakita ni Rogelio ang larawan. Si Ria, si Ram. Bulong ni Julia, halos di marinig. Ilang kasambahay ang lumapit at nang makita ang litrato ay napasigaw si Lani. Ako po yung naglagay ng kandila sa likod kagabi. Wala pong bata roon, wala. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Ilang kandila ang kusang namatay. Ang mga bulaklak sa gilid ng altar, tila gumalaw sa direksyon ng kabaong. Bagaman walang hangin na galing sa bentilador. Tumahimik ang buong paligid. Mga bisitang dati nagkukwentuhan ay biglang natahimik at napatingin sa paligid. Sinubukan burahin ni Alvin ang larawan sa kamera. Pero sa bawat delete, muling bumabalik ang file. Lumipat siya sa computer, kinopya ito sa USB, at doon napansin na kahit ang file name ay hindi ma-rename, laging bumabalik sa pangalan, Ram Ria Still Here. JPEG kinilabutan si Rogelio. Sa loob-loob niya, parang hindi pa ito ang wakas. Parang may kailangan pa silang marinig. Isang mensahe na hindi pa na ipapadala. Ngunit sa kabila ng kababalaghan, itinuloy nila ang paghahanda sa libing. Sa kabila ng panginginig ng maraming bisita, sinabi ni Julia sa sarili, kung ito man ay pagdalaw ng mga anak ko, hindi ko ito ikatatakot. Mas pipiliin ko pang mabisita nila ako kaysa tuluyang hindi na sila muling maramdaman. Sa araw ng libing, habang papalapit ang kabaong sa hukay sa ilalim ng punong mangga, tila lahat ng tao ay hindi lang nakikiramay, kundi nakikiusap sa hindi nila maipaliwanag. Isang pagpapaalam na may halo ng takot, tanong at pag-asa na sana. Sana hindi pa ito ang huling kabanata ng istoryang bumalot sa buong lungsod. At sa bawat yapak ng mga nakikiramay ay may kasamang panginginig. Dahil ngayong libing na ng kambal, ang tanong na lumilipad sa hangin ay, bakit tila ba narito pa rin sila? Hindi pa man tuluyang naililibing sina Ram at Ria, pero sa dami ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari, tila ang mismong libing ang naging mitsa ng mas malalim pang pagkalito. Isang larawan, isang retrato na hindi inaasahan ang nagsilbing simula ng mas misteryosong kabanata sa trahedyang bumalot sa mga de Guzman. 2 araw matapos ang libing, bumalik si Alvin Ramirez sa bahay ni Rogelio. Bit-bit ang laptop, isang external drive at tila natataranta. Malalim ang eyebags nito at parang ilang gabi nang walang tulog. Sir Rogelio, bati niya habang hinihintay sa porch. Pasensya na kung ginambala ko kayo, pero kailangan niyo po itong makita. Pinapasok siya ni Rogelio sa study room. Naroon din si Marco, ang security chief ng pamilya, at si Julia na hindi pa rin lubusang nakakabangon. Dala pa rin ni Julia ang itim na balabal, suot mula pa noong huling araw ng burol. Pag-upo ni Alvin, agad niyang binuksan ang laptop. Ito po yung larawang kuha noong mismong gabi bago ang libing.
pangalawang gabi ng burol, lumitaw sa screen ang imaheng nagpapakita ng altar. Ang kabaong sa gitna at mga kandilang nakapalibot. Ngunit sa likod ng kabaong, may dalawang bata, mga aninong manipis, ngunit malinaw ang hugis. Nakaitim, parehong nakatingin sa diretsong kamera. Hindi maaninag ang mukha, ngunit ang hugis ng katawan at haba ng buhok ay kapansing-pansing kamukha ng kambal. Ginawa ko po lahat. Sinuri ko ang metadata ng image. Hindi ito edited. Wala ring reflection o lens flare. Wala po talaga akong paliwanag. Pinagmasdan ni Rogelio ang larawan ng matagal. Ang kanyang kamay ay nakalapat sa mesa, nanginginig. Si Julia naman ay hindi makatingin sa screen. Ibinaba niya ang kanyang paningin at marihing pumikit. Pwede bang paki-zoom? Mahinang tanong ni Rogelio. Sumunod si Alvin. Habang papalapit ang resolusyon sa mukha ng mga anino, napansin ni Marco ang kakaibang detalye. Sir, tingnan niyo to. Parang may hawak sila. Sabay turo sa screen. Ang isang anino, ang mukhang si Ria, ay may hawak na bagay. Mukhang stuffed toy. Isang maliit na unicorn na paborito ni Ria. Ang isa naman tila may hawak na notebook. Yung science journal na palaging kasama ni Ram sa backpack niya. Hindi ito gawa-gawa, bulong ni Rogelio. Ito yung mga gamit nila. Hindi ito pwedeng pagkakataon lang. Kinilabutan ang buong silid. Si Julia ay humagulgol na. Itinakip ang palad sa kanyang bibig. Ram, Ria, bakit kayo nandyan pa? Muling pinakita ni Alvin ang ibang kuha. Sa halos lahat ng litrato ng altar mula sa gabing iyon, paulit-ulit lumilitaw ang dalawang aninong nakatayo sa magkaibang bahagi. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa. Pero palaging nakaharap sa kamera. Palaging tila nanonood. Sinubukan ko po itong i-delete. Nag-reformat ako ng memory card. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik siya. At palaging may parehong file name. Kahit binabago ko. Anong pangalan? Tanong ni Marco. Ramria Still Here JPEG. Napalunok si Rogelio. Ano ka mo? Ramria Still Here po yan. Kahit po ibang folder, ibang device, ganun pa rin ang pangalan. Bumabalik. Biglang salita si Julia. Hindi ito halusinasyon. Hindi ito guni-guni lang. Ram at Ria yan. May sinasabi sila. Tahimik si Rogelio. Tumayo siya at maglakad papalayo sa screen. Tumingin siya sa bintana, sa hardin, kung saan inilibing ang kanyang mga anak. Bakit sila bumabalik? Tanong niya. Walang tinutukoy. Ano bang hindi natin alam? Napatingin si Julia kay Alvin. May kopya ka ba ng CCTV noong gabi ng burol? Tumango si Alvin. Meron po. Saka po, may footage rin ako sa mismong moment na kinuhanan ko ang larawan. Binigay niya ang USB kay Marco na agad namang sinaksak sa opisyal na desktop ng pamilya. Sa footage, kitang-kita kung paano kinukuhanan ni Alvin ang altar mula sa kaliwang gilid. Ngunit sa actual video, wala ni aninong bata. Wala. Blanko ang likod ng altar. Wala ring lumapit, walang dumaan. Puro bisita lang ang makikita sa kaliwat kanan. Ngunit nang ipakita ang still photo, nandoon na naman. Dalawa, nakatayo, magkatabi. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng larawan at video. Imposibleng maging camera glitch lang ito, saad ni Marco. Kinabukasan, nagsimulang makaranas ng mga panaginip ang ilang kasambahay. Si Lani, ang yaya ng kambal, ay nagising sa gitna ng gabi habang umiiyak. Sa panaginip niya, hawak daw ni Ria ang kanyang kamay at paulit-ulit na sinasabi, "May iniwan kami. Huwag mong hayaan na mawala ito." Si Mang Nestor naman ay nakitang palakad-lakad sa hardin bandang 3:00 ng madaling araw. Nang tanungin kinabukasan, wala raw siyang maalala. Ngunit nasa bulsa niya ang maliit na kwintas ni Ram na nawala noong biyahe pa nila sa Espanya. Si Rogelio ay halos hindi na makatulog. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Banayad, malamig. Pagtalikod niya, wala namang tao. Ngunit sa sahig, may nakasulat sa alikabok ng marmol, "Don't forget us." Sa puntong ito, nagsimulang dumalaw ang takot sa mga bisitang naroon din sa libing. May isa, si Marisa Lim, isang kaibigang businesswoman, na nagpakita ng larawan mula sa phone niya. Sa selfie niya sa harap ng kabaong, makikita sa likuran ang dalawang bata, nakalutang ngunit malinaw ang anyo.
Sa sobrang takot, binura niya agad ang larawan. Pero nang silipin niya ang gallery kinabukasan, naroon pa rin ito, hindi nabura. Muling tumawag ng pari si Julia. Sa pagkakataong ito, hindi lang bendisyon ang hiningi niya, kundi exorcism. Dumating si Father Emmanuel at dinala ang official rite book. Ngunit sa gitna ng kanyang dasal sa kwarto ng kambal, biglang nagsara ang lahat ng pinto. At sa gilid ng kabinet, unti-unting bumukas ang isang drawer. Doon niya nakita ang isang lumang drawing pad ng kambal. Sa unang pahina, may nakasulat sa magulong sulat kamay, "Bantayan niyo kami, baka makalimutan tayo." Mula sa isang retrato na akala ng lahat ay alaala lamang, lumitaw ang multo ng tanong, bakit tila hindi umaalis ang kambal? Sa bawat larawan, sa bawat pahiwatig, sa bawat gabing hindi matahimik, unti-unti nang nadarama ng bawat isa sa bahay na ang pagkamatay ay hindi laging katapusan. At sa puso ng isang amang pinilit kalimutan ang nakaraan, nagsisimula na namang mabuhay ang takot na minsang kinain ang anyang pagkatao. Takot sa pagkawala, sa pagsisisi, at sa kasalanang hindi niya alam na kanino dapat ilapat. Ang tahimik na gabi ay lalong naging mapanglaw para kay Rogelio. Sa bawat sulok ng kanilang mansyon ay naroon ang presensya ng kambal. Hindi sa anyo ng mga multo, kundi sa mga alaalang pumipintig sa bawat hakbang niya. Ang kwarto ni Ram at Ria ay nanailing bukas. Hindi pinasara ni Julia. Hindi rin ginalaw ang kanilang kama, ang mga laruan, ang mga damit. Parang iniiwang bukas ang pag-asa na baka biglang bumalik ang mga bata, papasok sa pintuan na tila walang nangyari. Ngunit para kay Rogelio, hindi sapat ang paghihintay. Hindi siya sanay na umasa sa hindi tiyak. Sanay siyang lumaban, hanapin ang dahilan, at ayusin ang dapat ayusin. Kaya't isang umaga, habang umiinom siya ng kape sa kanilang patio, tinawagan niya ang isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, si Marco Bañez. "Marco, kailangan kita," ani Rogelio, habang nakatanaw sa hardin kung saan inilibing ang kambal. Hindi ito kaya ng pulis. Hindi ito kaya ng kahit sinong doktor. Si Marco ay dating pulis, ngayon ay isang independent forensic analyst na may sariling investigative firm. Isang lalaking kilala sa pagtutok sa mga kaso ng mysterious deaths at mga closed case na hindi nabigyan ng hustisya. Si Rogelio mismo ang tumulong kay Marco noong makasuhan ito ng administrative case sa serbisyo, kaya't may utang na loob ito sa kanya. Makalipas lang ang 2 oras, nasa study room na si Marco. Bit-bit ang kanyang lumang leather case, may laman na laptop, forensic kit, at ilang recording device. "Anong meron, Rogelio?" tanong ni Marco, walang paligoy. Sina Ram at Ria, bigla na lang silang namatay sa pagtulog. Walang dahilan, walang sakit, walang lason. Pero ngayon, may lumalabas sa mga larawan, may mga pahiwatig, at alam kong hindi ito basta grief hallucination lang. Tahimik na nakinig si Marco habang pinapakita ni Rogelio ang mga larawan. Pati na ang mga panaginip ng kasambahay, mga nakitang anino, at ang CCTV footage na hindi tumutugma sa kuhang larawan. Lahat ng ito ay walang lohikal na paliwanag, Marco. Pero hindi ito panaginip. Gusto kong malaman ang totoo. Kung ganun, kailangan kong balikan ang mga lugar na pinuntahan nila bago sila namatay. May record ka ba ng summer camp nila? Sa Spain, tumango si Rogelio at inabot ang isang brown envelope. Naroon ang travel itinerary ng kambal, ang pangalan ng school, ng mga coordinator at mga lugar na pinuntahan nila habang nasa Valencia. Pag-uwi ni Marco, agad niyang sinuri ang mga dokumento. Sa isa sa mga ulat ng coordinator, napansin niya ang kakaibang tala. Isang insidente kung saan si Ram ay nasaktan sa loob ng isang lumang library sa gilid ng lumang syudad ng Valencia. Ayon sa tala, nahulog daw si Ram sa hagdan habang naghahanap ng libro sa seksyon ng mythology and rituals. Ngunit hindi ito ibinalita ng camp dahil hindi raw seryoso ang sugat. Sumunod na araw, si Marco ay lumipad patungong Spain.
Sa tulong ng koneksyon ni Rogelio sa konsulado, nakakuha siya ng permiso para imbestigahan ang lugar. Pagdating niya sa Valencia, agad siyang nagtungo sa lumang library. Sa loob ng lumang silid-aklatan, nakausap niya ang isang matandang librarian na si Senyor Rafael. Los Niños Filipinos? Wika nito habang inaayos ang mga lumang libro. May isa sa kanila na paulit-ulit bumabalik sa section ng Forbidden Rituals. Marami siyang tinatanong, lalo na tungkol sa sumpa at mga anino ng nasaktan. May nakaalitan ba siya rito? Tanong ni Marco. Hindi ko masasabi, pero may isang batang lalaki, si Iker, anak ng isang kilalang okultist dito. Sila ang magkaklase. Minsan ko silang narinig nagtatalo. Sinabi ni Iker, hindi mo alam kung sinong sinaktan ng pamilya mo. Nagtanong pa si Marco sa mga guro ng summer camp. Ayon sa isa, may isang araw na si Ram at Ria ay umiiyak sa isang sulok ng silid. Nang tanungin, hindi raw sila sinaktan. Ngunit sinabi lang ni Ria na may mga mata sa dilim. Mula sa library, nagtungo si Marco sa address ng pamilyang okultist. Laking gulat niya nang madatnan ang bahay na puno ng mga simbolo ng ancient rituals, candles at larawan ng isang batang lalaki na halos kasing edad ni Ram. Siya si Emilio, wika ng matandang babae na nagpakilalang si Madre Elena, ina ni Iker. Anak kong namatay matapos masangkot sa isang eviction sa Pilipinas. Natapitlag si Marco. Eviction? Oo, ang lupa na tinitirahan namin sa Tarlac ay binili ng isang malaking kumpanya. Sinira ang bahay namin, nabulag ang anak ko sa takot at nabundol ng truck. Wala kaming laban. Tumanggap kami ng danyos pero hindi hustisya. Ibinigay ni Marco ang pangalan ni Rogelio. Tumango ang matanda. De Guzman. Yun nga, sila ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Kaya pinangako ni Iker, babalikan niya ang anak ng taong pumatay sa kanyang kapatid. Pag-uwi ni Marco sa Pilipinas, agad siyang nagtungo sa mansyon. Rogelio, hindi aksidente ang lahat ng ito. Si Ram ay nilapitan ng isang batang may galit sa pangalan natin. Anak ng taong nawalan ng anak dahil sa proyekto ng kumpanya mo noon. May galit, may ritual. At doon sa library, si Ram ay nahulog sa baitang habang may hawak na librong may title na The Echo Curse. Nanginig si Rogelio. Ang kumpanya ko. Maraming taong naapektuhan noon. Pero hindi ko alam ang nangyari sa batang yon. Baka hindi mo alam, pero may taong nagdusa. At ang galit na yon, pwedeng naipasa sa mga mata ng anak mo. Ilang gabi ang lumipas, habang nakatayo si Rogelio sa harap ng puntod ng kambal, binulong niya sa hangin, kung may pagkukulang ako, kung may kasalanan, sana mailabas ninyo, kausapin ninyo ako. Ngunit sa katahimikan ng gabi, wala siyang narinig. Wala kundi hampas ng hangin at pagaspas ng mga dahon. Ngunit alam niyang mas malalim pa ang kailangan niyang hukayin. Dahil sa puso niya, may bumubulong na hindi pa tapos ang lahat. At hindi pa ito ang pinakahuling misteryo sa likod ng malamig na bangkay ng kanyang mga anak. Hindi matahimik si Rogelio matapos marinig ang buong ulat ni Marco. Ang impormasyong dinala nito mula Spain ay parang sibat na paulit-ulit na tumatama sa parehong sugat. Isang sugat na akala niya'y matagal nang nagsara. Ngunit ngayoy muling bumuka at naningil. Dala ang mga mukha ng kanyang kambal. Gabi na, pero hindi pa rin siya makatulog. Nasa veranda siya ng mansyon. Hawak ang isang lumang blue folder na may nakasulat na Project Hope Redevelopment, Tarlac Site Clearance 2007. Isa ito sa mga unang proyekto ng kumpanya niyang De Guzman Freight noong nagsisimula pa lamang silang lumawak. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat pahina ng folder ay nagpapaalala ng mga araw ng walang konsiderasyon. Mga pirma, kontrata, dokumentong legal na kumpleto sa pirma, ngunit kulang sa pakiramdam. Isa sa mga lugar na sinakop ay ang isang maliit na komunidad sa gilid ng kalsadang probinsyal. Mga barong-barong na pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon umanong nakatira ang pamilyang Ferrer, ang pamilya ng batang si Emilio na nabanggit ni Marco. Natatandaan pa ni Rogelio ang araw ng demolisyon. Maaga pa noon,
Kasama niya ang kanyang legal team at mga security personnel habang inaasikaso ang clearance order. Sir, may ilang pamilya pa pong ayaw lumikas. Ang isa po, may batang lumpo, ayaw pong lisanin ang bahay, sabi ng foreman. Bigyan sila ng 1 oras. Pagkatapos niyan, tuloy ang operasyon, mariing utos ni Rogelio, habang sinusuri ang site plan sa kanyang clipboard. 1 oras ang lumipas at nagsimula na ang pagdemolish. Doon nagsimula ang kaguluhan. Sigawan, iyakan, paghagis ng gamit, at sa gitna ng alikabok, isang malakas na sigaw ang pumunit sa ere. Nay! Nay! Hindi ako makalakad! Nay! Isang batang lalaking naka-wheelchair ang napatid sa putik at sa sobrang gulo ay hindi siya agad nakita ng driver ng bulldozer. Ang susunod na eksena ay tila pelikula sa paningin ni Rogelio. Ang ingay, ang sigaw ng isang ina at ang biglang pagtigil ng bulldozer na halos nakatama sa paa ng bata. Agad siyang lumapit. Dalhin agad sa ospital yan, utos niya. Tumango ang tauhan. Kausapin ang magulang, bigyan ng tulong, pondo, anuman. Ngunit huli na. Pagdating sa ospital, ang batang si Emilio ay na-diagnose na may severe trauma. Ilang araw ang lumipas, binawian ito ng buhay. Official report: cardiac arrest caused by shock and extreme stress. At sa oras na yon, nagsimula ang kanyang unang tahimik na kompromiso. Inalok ng legal team ang pamilya ng settlement. Huwag na nating palakihin, sir. Voluntary compensation, confidentiality clause, tapos. Hindi siya tumutol. Sa isip niya noon, tama lang. Legal, wasto, labang sa libo-libong trabaho at milyon-milyong proyekto. Isa lamang itong trahedya ng mga hindi kayang lumaban. Pero hindi ko sila pinabayaan. Bulong niya ngayon sa sarili habang nakaupo sa harap ng puntod ng kambal. Nagbigay ako ng tulong. Hindi ko sila inabandonang parang hayop. Ngunit ngayong alam niyang ang batang Iker, ang kaklase ng kanyang kambal, ay anak pala ng pamilyang iyon. Napagtanto niya kung paanong sa bawat aksyon na legal ay maaaring may emosyon at galit na hindi nawala. At kung totoo man ang lahat, may posibilidad na ang galit na iyon ay inipon, pinakain sa espiritual na pagkamuhi at pinasa sa susunod na henerasyon. Isang gabi, muling kinausap ni Rogelio si Julia. Magkausap sila sa kwarto ng kambal, parehong nakaupo sa sahig habang nakasandal sa kama ni Ria. Naalala mo ba yung proyektong warehouse sa Tarlac? Bungad ni Rogelio. Yung unang expansion site? Oo, bakit? May batang namatay. Hindi natin alam. Hindi mo alam. Hindi rin ako sigurado noon kung paano ko tinanggap. Napatigil si Julia. Tiningnan niya ang asawa sa mata. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Dahil inakala kong hindi na mahalaga. Dahil inakala kong ang pagbabayad ng danyos ay sapat. Pero hindi pala. Hindi sa kanila. Hindi sa Diyos. Lumapit si Julia at hinawakan ang kamay ni Rogelio. Hindi mo sinadya. Hindi mo sinasadya ang nangyari sa kanila. Pero kung may kulang tayo, kung may kailangang itama, gawin natin. Kinabukasan, tumawag si Rogelio ng press conference. Sa unang pagkakataon, mula sa pagkamatay ng kambal, humarap siya sa media. Hindi ako narito para bigyang linaw ang isang misteryosong larawan. Narito ako para aminin na may mga pagkukulang ako bilang negosyante. May mga lugar akong niyurakan, hindi ko man sadya. May mga taong nasaktan at ilang sa kanila ay tuluyan nang nawala. Muling nabuksan ang kasong Tarlac Demolition. Lumabas sa mga archive ang ulat tungkol sa batang si Emilio Ferrer. Naging usap-usapan ito sa social media. May ilan na nagsabing si Rogelio ay gumagawa lamang ng drama upang iligtas ang pangalan niya. Ngunit mas marami ang nagsabing ito ay isang pagbubukas ng sugat at posibleng daan tungo sa tunay na hustisya. Sa mga susunod na araw, bumalik si Rogelio sa mismong lupang dating pinagawayan. Doon siya lumuhod sa gitna ng lupa, nagdasal at nag-alay ng mga bulaklak. Hindi para sa pangalan ng kumpanya, hindi para sa sarili, kundi para sa batang si Emilio at sa mga aninong maaaring patuloy na gumagala sa mundo
naghahanap ng kapatawaran. Sa kanyang pagluha may bulong sa hangin na tila boses ng isang bata. Kung tinanggap mo ito noon, baka hindi na namin kailangang umalis. Ngunit wala roon si Emilio. Wala si Iker. Wala ang kambal. Ang naroon lamang ay si Rogelio, isang lalaking mulat sa wakas, lumuluhod hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagsuko sa isang nakaraan na minsan na niyang tinalikuran. At sa katahimikan ng araw na iyon, sa gitna ng taniman ng damot alikabok, muling nagsimula ang paghahanap niya. Hindi na para sa katotohanan, kundi para sa pagpapatawad, sa sarili, sa nakaraan, at sa mga bata na hindi na muling makakabalik. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagbubunyag ni Rogelio sa kanyang nakaraang kasalanan, tila nanumbalik muli ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip na aliwalas, isang mabigat na pagkakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang mga hakbang sa sahig ay mas maingat. Ang mga boses ng kasambahay ay halos bulong, maging ang mga orasan ay tila umiikot na lang para sa porma, hindi para sa saysay. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Julia ay tila unti-unting nawawala sa sarili. Dati kahit sa gitna ng dalamhati, si Julia ang naging haligi ng tahanan, ang nagpapaalala kay Rogelio na bumangon, ang tahimik ngunit matatag na presensya sa tabi ng kabaong ng kanilang mga anak. Ngunit mula nang madiskubre nila ang ugnayan ng pagkamatay ng kambal sa kasalanan ng nakaraan ni Rogelio, parang natanggalan ng ugat si Julia. Ang kanyang mga mata, dati puno ng panunawa at lambing, ngayon ay tila ba malalim na balon ng paninisi. Isang hapon, habang nasa kusina si Lani, pinagmamasdan niya si Julia na nakaupo sa gilid ng dining table. Nakatitig ito sa isang bagay na nasa loob ng maliit na kahon, ang dating kwintas ni Ria na may palawit na bituin. "Ma'am, Julia, gusto niyo po ng tsaa?" Alok ni Lani, marahang boses. Hindi tumingin si Julia, hindi ring sumagot. Tila wala siya sa sariling mundo. Kinagabihan, habang si Rogelio ay nasa silid-aklatan at nagre-repaso ng mga dokumento ng Demolition Reconciliation Program na kanyang itinatag upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kanyang kumpanya, dumating si Marco, dala ang isang bagong ulat. "Rogelio, may nakalap akong bagong detalye. Si Iker, nawala rin." "Anong ibig mong sabihin, nawala?" tanong ni Rogelio, habang binababa ang salaming nakasuot sa kanyang mata. Matapos umuwi mula sa Spain, ilang araw lang ay hindi na siya pumasok sa eskwela. Wala na ring balita mula sa ina niya. Ayon sa mga kapitbahay sa Valencia, may mga nagsasabing huli nilang nakita si Iker ay nasa simbahan, tila nagsisindi ng kandila habang umiiyak. Nanahimik si Rogelio. Hindi na niya alam kung alin pa ang makakaapekto sa kanya. Parang lahat ng detalye ay bumabalik sa parehong puntong wala na siyang kayang ayusin dahil huli na ang lahat. "Pero hindi siya ang hinahanap ko ngayon, Marco," dagdag niya. "Si Julia, hindi ko na maramdaman." Si Julia ay madalas nang lumalabas mag-isa. Isang araw, nagising si Rogelio at natuklasang wala sa tabi niya ang kanyang asawa. Ang silid ay malamig at ang kurtina ay bahagyang bukas. Sa mesa, naroon ang larawan ng kambal at katabi nito ang wedding ring ni Julia. Ngunit walang sulat, walang paalam, wala. Bumaba siya ng bahay at pinagtanong sa mga kasambahay. Saan siya nagpunta? May driver ba siyang kasama? "Wala po sir," sagot ni Mang Nestor. "Naglakad lang po siyang palabas kaninang madaling araw." Agad na ipinatawag ni Rogelio ang kanyang security team. Sinimulan ang paghahanap. Kinontak ang mga kaibigan ni Julia, ang mga kamag-anak, maging ang therapist na minsan nilapitan ni Julia matapos mamatay ang kambal. Ilang oras ang lumipas, may natanggap silang tawag mula sa Antipolo Municipal Police Station. May nakitang kotse sa gilid ng bangin, walang tao sa loob. Nakaparking ito sa napakadelikadong bahagi ng kalsada. Isang hakbang na lang ay babagsak na. Walang bakas ang aksidente, wala ring palatandaan ng struggle. Sarado ang pinto, nakalock ang manibela,
Walang iniwang gamit maliban sa isang rosaryo sa dashboard at isang sulat na hindi nakapirma. Dali-daling nagtungo si Rogelio sa presinto. Nang makita niya ang sulat, agad niya itong binasa. Mas pipiliin kong makasama sila sa dilim kaysa mabuhay sa liwanag na wala ng saysay. Patawarin mo ako, pero ang puso ko hindi na nabuo mula nang sila ay mawala. Wala akong galit sa iyo, Rogelio. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay na parabang hindi sila totoo. Kung may langit man, hayaan mong ako na ang magdala ng kanilang kwento roon. Natulala si Rogelio. Hindi siya makapaniwala. Umupo siya sa bench sa gilid ng presinto at itinakip ang kanyang mga kamay sa mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ng kambal, sumigaw siya, isang ungol ng lalaking hindi na kayang pasanin pa ang laman ng kanyang dibdib. Bakit na yon, Julia? Aniya, paulit-ulit. Bakit na yun pa? Binalikan nila ang lugar kung saan natagpuan ang kotse. Nagpadala ng search and rescue team. May drone na inilunsad. May mga diver na sumisid sa ibaba ng bangin. Ngunit sa loob ng 2 linggo, walang nahanap, walang katawan, walang saplot, walang anino, walang tiyak na ebidensya ng kamatayan, pero walang senyas ng buhay. Para bang kusang naglaho si Julia, gaya ng kambal, sa gitna ng mundo. Hindi siya iniwanan ng karapatan na umiyak sa bangkay. Tanging imahinasyon na lang kung paano siya huling huminga. Sa pagbabalik ni Rogelio sa kanilang bahay, inutusan niyang alisin ang mga kurtina. Ibinaba niya ang lahat ng orasan sa dingding. Pinatanggal ang mga alaalang nagsasabing oras ng buhay. Dahil para sa kanya, ang oras ay wala ng silbi. Lumipas ang mga araw, hindi na siya sumasama sa mga meeting. Nawala ng direksyon ang kumpanya. Ang mga board members ay nagpanik. Ang mga branch office ay nawalan ng leader. Sa harap ng mga empleyado, isa siyang bayani. Ngunit sa sariling tahanan, siya ay isang bangkay na humihinga. Si Marco, ang tanging taong naiwan sa tabi ni Rogelio, ay pilit siyang inaabutan ng mga panibagong updates patungkol kay Iker, sa ina nitong occultist at sa mga lumang kasulatan na natagpuan niya sa library ng simbahan sa Valencia. Ngunit kahit anong ulat, tahimik na lamang si Rogelio. Nakaupo sa silid ng kanyang mga anak, minsan buong araw, hawak-hawak ang kwaderno ng kambal. Minsang tinanong siya ni Marco, "Ano pa ang iniisip mo, Rogelio?" Tumingin siya sa labas ng bintana, malamlam ang mga mata. "Iniisip ko kung paano ako nabuhay ng ganito katagal, sa mundong binuo ko, sa mga pangakong hindi ko natupad, sa mga pangarap na hindi ko pinag-ingatan, at sa mga mahal ko sa buhay na hindi ko na nabigyan ng tamang panahon." At sa gabing yun, sa tahimik na bahay na minsan ay puno ng tawa, isang lalaki ang nakaupo sa dilim. Isang ama, isang asawa, isang makapangyarihang tao na ngayon ay basag na, nag-iisa, at pilit na sinasalat ang mga aninong minsang tinawag niyang pamilya. 3 buwan ang lumipas mula nang mawala si Julia. Para kay Rogelio, hindi ito 3 buwan. Ito'y parang isang mahabang araw na walang gabi, o isang gabi na lalang umaga. Wala nang direksyon ang bawat oras. Umaga't gabi, ang mga hakbang niya ay palaging patungo sa iisang lugar, ang lumang kwarto ng kambal. Doon niya pinili manapili halos buong araw, para bang nakikipagkasundo sa alaala, para bang naghihintay ng milagro. Ang mansyon na dati buhay na buhay sa galaw ng mga bata at masayahing kasambahay ay ngayon isa ng museo ng pagdadalamhati. Ang mga hardin ay unti-unting tinubuan ng damo. Ang mga kurtina ay nananatiling bukas ayon sa hiling ni Rogelio, ngunit ang liwanag na pumapasok ay hindi na nakapagbigay ng aliwalas. Tila lalo lang nitong piniigting ang kawalan. Sa 3 palapag ng bahay, ang executive office ni Rogelio ay nananatiling nakalak. Ang boardroom na dating puno ng quarterly presentations at galaw ng mga sekretarya ay isa ng madilim na silid na may makapal na alikabok. Hindi na rin siya sumasagot sa tawag ng mga investors, ni sa mga empleyado niyang halos isuko na ang kumpanya dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno. "Sir Rogelio, may emergency meeting po ang board bukas.
Kailangan niyo pong dumalo, pakiusap ng kanyang general manager sa voicemail. Ngunit hindi na niya pinakinggan. Binura niya ang mensahe, gaya ng paulit-ulit niyang pagbura sa lahat ng paalala na galing sa mundo sa labas ng kanyang pagdadalamhati. Isang umaga, habang tulala sa upuan sa tabi ng bintana ng silid ng kambal, dumating si Marco, dala ang ilang ulat tungkol sa kalagayan ng kumpanya. Rogelio, mahina niyang bungad habang umuupo sa kabilang silya. Kung hindi ka babalik, mabubuwag ang kumpanya. Daan-daang pamilya ang umaasa rito. Hindi ba't para sa kanila rin ang lahat ng ito? Walang sagot si Rogelio. Tumango lang siya pero nanatiling nakatingin sa photo frame na may larawan ng kambal habang yakap si Julia sa background. Tila ito ang tanging paniniwala niyang totoo pa sa mundong nagbago. Kailangan mong bumangon, hindi para sa negosyo, para sa mga anak mo, para kay Julia. Sa ngayon, ikaw na lang ang buhay sa kanila. Bahagyang napahinga si Rogelio. Pero Marco, paano mo babalikan ang mundo kung wala ka ng dahilan para tumingin sa harap? Ang lahat ng bagay na minahal ko, kinuha ng Diyos. Anong karapatan kong humawak ulit ng direksyon kung hindi ko nga kayang igiya ang sarili ko noon? Muling tumahimik ang kwarto, isang mahabang katahimikan na tila pinapakinggan ng mga dingding. Sa dulo, bumulong si Marco. Kapag hindi mo pinili ang buhay, Rogelio, lalong mawawala ang saysay ng buhay ng mga nawala. Kinagabihan, hindi na sa silid ng kambal natulog si Rogelio. Bumalik siya sa kanilang kwarto ni Julia. Doon niya muling hinaplos ang unan nito, ang telang minsang naging hininga ng kanyang kabiyak. Muli niyang binuksan ang maliit na drawer sa tabi ng kama at nakita ang wedding ring na iniwan ni Julia bago ito nawala. Isinuot niya ito sa sarili niyang daliri. Mahigpit, mabigat. Ngunit tila ba ito ang bigat na dapat niyang tanggapin, ang bigat ng pananatili. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang linisin ang silid ng kambal, hindi upang purahin ang alaala, kundi upang paghandaan ang pagbabago. Inayos niya ang mga laruan, inilagay sa kahon ang ilang larawang ginuhit ni Ria, at isinabit sa dingding ang science medal ni Ram. Hinayaan niyang dumaloy ang luha sa bawat hakbang ng pag-aayos, hindi para sa paglimot, kundi para sa pagtanggap. Habang ginagawa niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanya. Sa bawat sulok ng kwarto, tila may presensya. Hindi multo, hindi boses, kundi pakiramdam ng pagyakap, ng isang mas malamig ngunit mapayapang presensya. Hindi nakakatakot, kundi nakakapanatag. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, muli siyang ginising ng isang panaginip. Si Ram at Ria, parehong nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa kanilang hardin. May hawak na drawing book si Ria, habang si Ram ay tila may sinulat sa lupa gamit ang maliit na kahoy. "Papa," bulong ni Ram, "okay lang kami, hindi mo kailangang mag-isa." Nagising si Rogelio, pawisan, ngunit hindi takot ang kanyang naramdaman. Sa halip, pakiramdam niya'y nabawasan ng kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng isang linggo, sinamahan siya ni Marco sa opisina ng kumpanya. Laking gulat ng lahat nang dumating si Rogelio sa boardroom. Payat, maputla, ngunit nakatayo. Tumitig siya sa lahat ng miyembro ng board at binitiwan ang mahinahong pahayag. "Patawad kung iniwan ko kayo. Marami akong pinagdaanan. Ngunit kung may natutunan ako sa pagkawala ng lahat ng mahal ko sa buhay, ito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng layunin. Kaya't simula ngayon, hindi ko na ituturing ang kumpanyang ito bilang negosyo. Ituturing ko itong misyon." Nagpalakpakan ang ilan. Ilan ay naluha. Ilan ay hindi pa rin makapaniwala. Ngunit si Rogelio, sa wakas, ay muling lumakad. Hindi bilang CEO na nangangarap ng kita, kundi bilang amang muling bumubuo ng dahilan upang mabuhay. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang operasyon ng kumpanya. Bagaman hindi pa rin siya ganap na masayahin, nagsimulang sumama si Rogelio sa mga CSR programs ng kumpanya, lalo na sa mga proyekto para sa mga batang ulila at mga nawalan ng magulang. Tumigil siya sa mga pribadong jet, sa mga party, at sa marangyang buhay.
Pinili niyang maging tahimik na lider, ang uri ng pinunong hindi kailangang makita para maramdaman. Ngunit kahit unti-unting bumabangon, gabi-gabi pa rin siyang nagigising sa katahimikan. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka sa panaginip man lang, marinig niyang muli ang tawanan ng kambal o maramdaman ang halik ni Julia sa kanyang pisngi. Dahil sa puso ng isang amang iniwan ng lahat, ang pinakamatinding kalaban ay hindi ang lungkot, kundi ang katahimikang wala ng sagot. At sa katahimikang iyon, nanatili siyang nakatayo. Dahil sa ilalim ng bigat ng pagkawala, sa ilalim ng anino ng mga alaala, doon muling natututo ang isang lalaking basag. Kung paanong mabuhay kahit wala na ang lahat. Isa sa mga hindi inaasahang bahagi ng buhay ay ang pagbubunyag ng mga lihim. Sa panahong akala mo ay wala nang mas masakit pa kaysa sa naranasan mo. Para kay Rogelio, akala niya ay napagdaanan na niya ang lahat. Pagkamatay ng kambal, pagkawala ni Julia, pagbagsak ng sarili niyang kumpanya, at ang tahimik na pagtanggap sa bigat ng kasalanan sa nakaraan. Ngunit isang hapon, habang nakaupo siya sa veranda at pinagmamasdan ang pagbagsak ng araw sa hardin na minsang naging palaruan ng kanyang mga anak, dumating si Lani, ang kanilang matagal ng kasambahay. "Sir, may gusto po sana akong sabihin." Mahina at may kaba ang tinig ni Lani habang hawak-hawak ang isang lumang envelope. "Halika," sagot ni Rogelio, sabay turo sa silya sa tapat niya. "Ano yan?" Umupo si Lani. Halata sa kanyang mga mata ang lungkot at pag-aalinlangan. Hindi niya agad binuksan ang envelope. Sa halip, tiningnan muna niya ang kanyang dating amo. Tila sinusukat kung handa na ba itong marinig ang isa pang katotohanan. Noong nabubuhay pa po sila Ram at Ria, may mga bagay po akong napapansin, pero hindi ko po alam kung dapat kong sabihin noon. Natakot po ako, sir. At ayokong dagdagan pa ang sakit na binaranas nyo. Lani, huminga ng malalim si Rogelio. "Wala na akong mas ikasasakit pa. Sabihin mo na." Bumuntong hininga si Lani. "May isang beses po, gabing-gabi na, lumabas po ako ng silid para uminom ng tubig. Nadaanan ko po ang kwarto ng kambal at may narinig po akong usapan. Hindi po mga boses ng bata. Si Ma'am Julia po. Nakausap ko pa nga po siya pagkababa niya sa hagdan." "Anong sinabi niya?" tanong ni Rogelio. Unti-unting napapatayo sa kinaupuan. Wala po siyang sinabi, pero mapula ang mata niya. Para tanong ni Rogelio, mas mahina na ang boses ngayon, pero puno ng tensyon. "Natakot po ako. Baka po galit lang siya sa inyo. Baka pagod lang. Pero may isa pa po." Dito na binuksan ni Lani ang envelope. Kinuha niya mula rito ang isang maliit na notebook, ang diary ni Julia. "Natagpuan ko po ito sa ilalim ng drawer niya. Habang nililinis ko ang kwarto, ilang linggo matapos siyang mawala." Binuksan ni Rogelio ang diary. Nanginginig ang mga kamay. Sa unang pahina ay may pamilyar na sulat kamay. Kung sakaling hindi ko na masabi ang lahat, nais kong dito ko na lang ilagay. Baka isang araw, pag nabasa mo ito, maintindihan mo na. Sinundan niya ang mga pahina. May mga entry tungkol sa masayang alaala ng kambal, ang unang pagsayaw ni Ria, ang award ni Ram sa science fair. Ngunit habang lumalalim ang mga pahina, nagiging mabigat ang mga sinulat. Minsan naiisip ko, parang may masamang balak ang mundo sa pamilya natin. May mga gabing naririnig ko ang kambal na nag-uusap habang tulog. Hindi ko alam kung gising sila o nananaginip. Pero sinasabi nila, "Huwag mong sabihin kay mama." At pag tinatanong ko sila kinaumagahan, wala raw silang maalala. Nagpatingin ako sa therapist. Sinabi ko ang totoo. Natatakot akong mawala ang anak ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil parang may kinikimkim silang hindi nila sinasabi. At ako bilang ina, wala akong magawa. Pagdating sa huling bahagi ng diary, isang entry ang nagpahinto sa paghinga ni Rogelio. Bumili ako ng sedative, kaunting patak lang, pampatulog para makatulog sila ng mahimbing. Sobrang balisa na nila. Paulit-ulit silang ginigising ng panaginip.
Ayaw ko silang mapinsala sa sarili nilang guni-guni. Isa lang ang gusto ko, ang makatulog silang tahimik kahit sandali. Napakapit si Rogelio sa diary. Nanginginig na ang kanyang tuhod, kaya't umupo siya. Bumalik siya sa unang pahina ng diary. Waring umaasa na maling pangalan lang ang nakita niya. Maling diary lang ang binabasa niya. Ngunit alam niyang totoo ito. Liham ito ni Julia. Ang tahimik, mapagmalasakit. Pero unti-unting ginigiba ng guilt at pag-aalala na walang ibang nakapansin. Lani, tanong niya habang hawak pa rin ang diary. Sa tingin mo, si Julia ba ang naglagay ng? Hindi agad sumagot si Lani. Ngunit dahan-dahan siyang tumango habang pinipigil ang pagluha. Hindi ko po alam kung sinadya niya o aksidente. Pero sa ilang linggo bago yon, palagi siyang may binubuksang maliit na bote sa ref. Transparent, walang label. Isinasama niya sa gatas ng kambal, lalo na kung balisa ang mga ito sa gabi. Pero hindi lumabas sa autopsy ang lason, bulong ni Rogelio. Baka po mababa lang ang dosage o baka unti-unti po. Napatingin si Rogelio sa kisame. Napahawak sa kanyang ulo. Ang bigat ng katotohanang kailanman ay hindi niya inakalang makikita sa mismong asawa, ang ina ng kanyang mga anak, na sa sobrang pagmamahal, sa sobrang takot, ay maaaring nakasama pa ang naging intensyon. Ilang oras siyang nanatili sa sala, hindi gumagalaw, walang luha, tanging dalangin sa sarili. Sana ako na lang ang nawala. Sana hindi na ako bumangon sa araw na iyon. Kinabukasan, ipinasuri niya sa isa pang forensic lab ang lahat ng natirang personal effects ni Julia. Ang diary, ang bote kung nasaan ang posibleng sedative at ilang sample mula sa gatas na naiwan sa ref. Hindi ito para sa hustisya. Hindi ito para sa paghuhusga. Ito ay para sa pagsasara. Para sa kaalaman. Makalipas ang isang linggo, bumalik ang resulta. Trace amounts ng benzodiazepine, isang klase ng tranquilizer, ang nakita sa mga natirang sample. Hindi ito mapanganib sa tamang gamit, ngunit sa sobrang sensitibong katawan ng bata, maaaring maging sanhi ito ng cardiac arrest kapag napasobra, lalo na sa kalagayang may trauma o stress. Wala nang ibang dapat gawin si Rogelio, kundi ang tumanggap. Minsan, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagkukulang, kundi ang sobrang pagmamahal na hindi nabalanse ng tamang pangunawa. Si Julia, sa kanyang tahimik na laban, ay sinubukang iligtas ang mga anak mula sa mga takot na hindi niya maunawaan. Ngunit sa huli, siya rin ang naging tulay ng pagkawala. At para kay Rogelio, isa lang ang tanging sigurado. Lahat sila ay biktima ng nakaraan, ng takot, at ng katahimikang hindi binigyang boses habang may oras pa. Ang buwan ay nakabitin sa madilim na langit. Parang mata ng langit na tahimik lang na pinagmamasdan si Rogelio habang naglalakad sa hardin sa likod ng kanilang tahanan. Ang parehong lugar kung saan inilibing ang kambal at kung saan unang bumalot sa kanya ang di maipaliwanag na presensya ng kanilang pagkawala. Bit-bit niya ang lumang notebook ni Rhea sa isang kamay at ang maliit na stuffed unicorn na minahal ng anak sa kabila. Hindi siya umiiyak. Sa puntong ito, wala nang luhang kayang bumagsak. Wala nang sugat na kayang dumugo. Ang natira na lamang ay layunin. Isang malalim, tahimik at sagradong layunin. Kinabukasan, pinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. Pagkapasok ni Marco, napansin niya agad ang malaking pagbabago. Si Rogelio ay hindi na ang dating basag at tulala. May ibinalik na tikas sa kanyang tindig at isang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi galit, kundi direksyon. Marco, gusto kong itatag ang Ramria Foundation. Ani Rogelio, diretsyo at buo ang tinig. Ramria? Tanong ni Marco. Para sa kanila, para sa lahat ng batang kagaya nila. Mga batang tahimik na lumalaban, mga batang hindi maririnig ang sigaw dahil pinili ng mundo na huwag silang pakinggan. Ayokong matulad pa sila kina Ram at Rhea. At ayokong may isa pang Julia na pilit isinasalba ang anak niya habang siya man ay nalunod na. Napatango si Marco. Anong klaseng foundation? Holistic Recovery and Trauma Intervention,
para sa mga bata at ina. Counseling, education, support, livelihood. Lahat at bawat batang matutulungan natin ay may kwento ng 2 batang hindi natin naisalba. Sa loob lamang ng 2 buwan, sa tulong ng kanyang koneksyon, ipinatayo ni Rogelio ang unang outreach center sa Laguna, isang lugar na hindi kalayuan sa luma nilang project site sa Tarlac. Sa mismong araw ng pagbubukas ng Ramria Center, personal siyang nagtungo, hindi bilang milyonaryo, hindi bilang CEO, kundi bilang isang ama. Sa kanyang talumpati, habang hawak ang larawan ng kambal, sinabi niya, "Hindi ako perpektong ama, hindi ako perpektong asawa. Ngunit sa araw na ito, sinisigurado kong hindi masayang ang buhay ni Ram at Ria. Mula sa trahedya nila, sisibol ang tulong para sa mga buhay pa." Ilan sa mga staff ay hindi napigilang lumuha. Si Lani, na ngayon ay volunteer na sa center, ay nakatayo sa likod. Mahigpit na yakap ang isang batang babae na unang benepisyaryo ng foundation. Matapos ang programa, nilapitan si Rogelio ng isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, na may suot na luma ngunit malinis na t-shirt. Mahinang tinig nito habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Sir, sila po ba yung mga bata sa drawing?" Napakunot ang noo ni Rogelio. "Anong drawing, iho?" "Yung nasa dingding ng kwarto ko sa center, yung 2 batang nakaupo sa ilalim ng puno. Sabi po nila, sabihin ko raw sa inyo, salamat." Para bang nahulog sa lupa ang mundo ni Rogelio. Tiningnan niya ang ina ng bata. Bata pa lang po siya, may mga ganyang sinasabi. Pero hindi po siya sinungaling. Lahat ng kinukwento niya, totoo. Minsan po, para bang may kasama siya sa gabi. Hindi nagsalita si Rogelio. Hinaplos lang niya ang ulo ng bata at sabay na lang tumalikod. Pero sa kanyang puso, ramdam niya, hindi ito imahinasyon, hindi ito pagkakataon. Nang gabing iyon, habang mag-isa sa guest house malapit sa center, nagbukas siya ng laptop at sinimulang sulatin ang unang artikulo sa newsletter ng foundation. "Naalala ko ang araw na pinanganak kayo. Ram, pinilit mong unang lumabas kahit si Ria ang dapat na mauna. Ria, humawak kaagad sa kamay ng kapatid mo. Parang sinasabing, sama tayo. At sa buong buhay ninyo, sabay kayong tumawa, naglaro, natulog, hanggang sa huli, sabay kayong nagpahinga. At kahit wala na kayo sa mundo, sabay kayong bumalik sa puso ko." Makalipas ang ilang buwan, isang non-profit European organization ang nanadonate ng 5 milyong piso sa Ramria Foundation. Matapos marinig ang kwento ng kambal, lalong lumawak ang saklaw ng proyekto. Nagkaroon ng libreng counseling sa 6 na probinsya. Nakatulong sila sa mahigit 100 bata sa loob lang ng 6 na buwan. Ngunit higit sa lahat, sa bawat center ay may isang espesyal na mural, isang painting ng kambal. Si Ria, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may hawak na unicorn. Si Ram, nakaupo sa damuhan, may hawak na libro. Sa likod nila, isang ama ang nakatayo. Hindi makikita ang mukha, ngunit batid mong siya ay nagbabantay. Minsang dumaan si Rogelio sa isang center sa Cebu. Hindi siya nagpakilala. Pinagmamasdan lang niya ang mural. Biglang may lumapit na batang babae at tinuro ang painting. "Kuya Ram po yan, at si Ate Ria." Napalingon siya sa bata. "Kilala mo sila?" "Opo, minsan po silang dumalaw sa panaginip ko. Ang bait nila, sabi nila, sabihin ko raw sa papa nila na masaya na sila." Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rogelio ang luhang matagal nang natutuyo. Napaluhod siya sa harap ng mural. Pinikit ang mata at sa kanyang isipan, isang tinig ang bumulong. Hindi malungkot kundi payata. "Papa, ginawa mo na ang dapat mong gawin. Pahinga ka na." Tumayo siya, hindi para umalis, kundi para ipagpatuloy. Hindi pa tapos ang misyon, pero alam na niya, mula sa trahedya, isang bagong buhay ang isisilang. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa veranda ng center, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanya. Parang yakap ng 2 munting kaluluwang dati umalis ng may kirot, ngunit ngayoy bumalik ng may kapayapaan.
Lumipas ang 3 taon mula nang mailibing sina Ram at Rhea at mula nang mawala si Julia sa parang alon na bigla na lamang nilamon ng malawak na dagat ng kawalan. Para kay Rogelio, ang mga taon ay dumaan ng hindi niya ramdam. Ngunit sa kabila ng lahat, isang himalang unti-unting umusbong, hindi upang kalimutan ang sugat, kundi upang baguhin ang anyo ng kanyang sakit. Isang hapon, nakaupo siya sa gitna ng conference hall ng isang paaralan sa Pasig. Suot ang simpleng polo, slacks at sapatos na tila ilang taong luma na. Hindi na siya ang daping ginagalang dahil sa yaman, kundi dahil sa katahimikang dala niya. Isang uri ng presensya na alam mong galing sa lalim ng naranasan. Naroon siya hindi bilang negosyante, kundi bilang tagapagsalita sa isang forum para sa mga magulang at guro tungkol sa pagtugon sa trauma ng mga bata. Matapos ang ilan panauhing nagsalita, tinawag siya ng moderator. Ngayon makikinig tayo sa isang kwento. Hindi ito teorya, hindi rin ito aral mula sa libro. Ito ay karanasang isinulat ng sariling buhay ng ating susunod na tagapagsalita. Mga guro, mga magulang, si Ginoong Rogelio de Guzman. Tumayo siya sa entablado. Walang script, walang projector. Tanging boses at puso ang kanyang dala. Magandang hapon po. Hindi ako psychologist, hindi ako counselor. Isa lang akong ama, at ang isasalaysay ko ay hindi para sa awa, kundi para sa pagunawa. Tahimik ang buong silid. Ang ilan sa mga guro ay nakatunganga, habang ang mga magulang ay halos hindi gumalaw. Nang mamatay ang aking kambal at kalaunan ang aking asawa, inakala ko na iyon na ang wakas ng mundo ko. Pero hindi pala, hindi nagwawakas ang mundo sa pagkawala. Hindi rin pala ito natatapos sa lungpot. May mas matindi pa. At iyon ay ang araw na matutunan mong patawarin ang sarili mo. Tumingin siya sa mga mata ng mga nakikinig. Paano mo palulubagin ang puso ng isang batang nawalan ng magulang dahil sa giyera? O ng inang nawalan ng anak dahil sa aksidenteng hindi niya kayang pigilan? Hindi mo sila matutulungan sa pamamagitan ng sermon. Kailangan mo silang pakinggan. Kailangan mong marinig ang kanilang katahimikan. Palakpakan, tahimik, hindi mabigat, kundi puno ng pagninilay. Sa sandaling iyon, marami ang muling lumapit sa kanyang hindi para humingi ng donasyon, kundi upang magpasalamat. Dahil sa wakas, may isa na silang kapwa magulang na naintindihan ang lalim ng kawalan. Pagkatapos ng forum, lumapit ang isang ginang na may bitbit na batang lalaki. Sir Rogelio, mahina niyang bati. Hindi ko po alam kung naaalala niyo pa ako. Ako po si Lilibeth. Isa po ako sa mga nanay na natulungan ng Ram Rhea Foundation nung sa Taguig. Napangiti si Rogelio. Oo naman, naaalala ko. Kayo po yung may anak na mahiyain pero mahilig mag-drawing? Opo, siya po si Benjo. Ngayon po, nasa grade 3 na. At sabi po niya, gusto raw po niyang maging katulad ni Ram. Napatingin si Rogelio kay Benjo na ngayon ay ngumiti sa kanya, sabay abot ng maliit na papel na ginuhita ng batang may hawak na aklat at batang babae na may bitbit na unicorn. Salamat po, sabi ni Benjo. Hindi na kumibo si Rogelio. Pinisilang niya ang kamay ng bata at sa pagkakapisil na yun, parang may lumuwag sa dibdib niya. Parang isang mahigpit na tali na matagal na nakapulupot sa kanyang puso ay tuluyan ng nabigyang laya. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanilang lumang tahanan sa New Manila. Matagal na rin niyang hindi tinitirhan ito, ngunit nagsisilbi pa rin itong alaala ng lahat. Sa likod bahay, sa ilalim ng punong mangga, naupo siyang mag-isa. May dala siyang kandila. Hindi ito para sa ritual, kundi para sa pagninilay. Isinindi niya ito sa harap ng dalawang maliit na bato, mga marker ng libingan ng kambal. Ram, Rhea, kung naririnig ninyo ako, gusto kong malaman ninyo, hindi ko kayo kailanman kinalimutan. At si mama nyo, patawarin nyo siya, patawarin din ninyo ako. Maraming beses ko kayong sinisi sa katahimikan nyo, pero ngayon, alam ko na, ang lahat ng panahimik nyo ay sigaw na hindi ko pinakinggan. Ilang sandali pa, may dumapo sa kanyang balikat. Isang paru-paro, maliit, maputi, at sumunod pa. Isang kulay rosas,
Naglaro ang mga ito sa kanyang paligid, parang sayaw ng dalawang kaluluwang sabay na nagpaparamdam. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o totoo, pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, ramdam niya. Kinabukasan, nagdesisyon siyang ipatayo ang Ramria Home, isang halfway house para sa mga batang ulila. Hindi na ito maliit na outreach center. Ito'y isang tahanang may silid para sa edukasyon, mental health counseling, art therapy, at spiritual healing. Ang mga unang residenteng tinanggap ay 5 batang ulila mula sa war zone sa Mindanao, isang inang may postpartum depression, at isang batang biktima ng pang-aabuso na ayaw nang magsalita. Sa unang araw ng operasyon, tinipon niya ang lahat sa munting kapilya sa loob ng tahanan. Doon niya binasa ang sulat na iniwan ni Ria sa kanyang kwaderno. Dear Papa, kapag wala na kami, sana wag kang matakot magmahal ulit. Kasi kahit malayo na kami, gusto pa rin naming makita kang masaya. Gusto naming marinig ang tawa mo. Huwag mong isara ang puso mo. Kasi kapag bukas ang puso mo, doon kami makakapasok ulit. At sa huling linyang iyon, napatungo si Rogelio. Hindi para itago ang luha, kundi upang itanim ito sa lupa ng bagong pag-asa. Dahil sa wakas, natutunan na niya, ang tunay na ganti ay hindi paghihiganti, kundi pagbawi. Ang tunay na hustisya ay hindi parusa, kundi pagilong. At ang tunay na pagmamahal, kahit mawalan ng katawan, ay mananatili. Sa bawat batang natulungan, sa bawat inang gumaling. At sa bawat gabi na muling may humahalakhak sa ilalim ng punong mangga sa kanyang likod bahay. Ang kanyang pamilya ay hindi na buo sa pisikal na anyo, ngunit sa puso ng lahat ng mga muling nabuhay dahil sa alaala ng kanyang kambal, nandoon pa rin sila, buo, buhay at minamahal.